update pa sa battery natin, no. So, ito na yung BMS niya. And kaso may mga traces ng fiber tape dito. Kasi plan ako sana dito siya ilagay, dito na part. Problem is medyo tataas na, or medyo mas yung thickness niya or yung width niya pala is medyo tataas na, kaya dito ko na lang siya nilagay para magkasya pa rin siya sa battery box. Pero well, tatry ko pa rin ulit yung kakasya siya dun sa hindi battery box, dun sa compartment niya, yung nilalagyan ng battery natin, kung kakasya siya. Pag hindi, no choice tayo, external na battery na lang to. So yan siya ngayon. And yan, ito yung ating ginawa na cable management muna para hindi siya magulo tingnan. Yan. So ginanito ko lang siya. Tapos yan, gamitan ko lang ng cable ties para sa cable management din. Yan siya. Then ito, yan, so gumamit ako ng 12 AWD gumamit ako dito ng 12 AWD wire. Each nito, ito 12 AWD din ito. So sa positive and negative niya, kasi ano lang naman 12 AWD wire is around 20 to 25 amps yung ampacity niya. So 20, 40, 60, 80. So 80 amps maximum current at around siguro mga around 75 degrees Celsius. So yun yung kanyang maximum current. So ito, BMS kasi natin is 60 amps lang naman. So ito na lang ginamit natin, 12 AWD na wire. Kasi each dito is nakakonect sa each cell na nakaparallel. Yan siya. So ito naman yung ginamit natin sa pag medyo observe natin pag ginamit natin sa long ride and hindi na maganda yung naputol. So yun siya, no. Then hindi ko pa ito na-activate yung BMS niya kasi hindi ko pa ito na-charge. Hindi ko pa na-connect yung hindi ko pa na-connect sa kanyang sa Anderson na connector, kasi Anderson na connector yung gagamitin natin dito. Yan. So ito, kukonek ko din to sa Anderson na connector. Ito siya. Ito, tapos na to, na-connect ko na yung battery na side. Ito, B-. So ito yung nakakonect sa battery. Tapos yung P- yung power, ito yung nakakonect na sa Anderson na connector natin. Yan siya. So yun, so good. Ito yung itsura na sa dito sa side na to. You know. So hindi ko siya pinutol. Like yung ibang nagbi-build kasi na pinuputol nila So ako hindi ko na pinutol yung cable kasi iniisip ko kasi baka sa susunod magagamit ko din yung cable na to ulit. So hindi ko na pinuputol. Although I think additional resistance yan kasi mahaba yung wires, pero goods lang naman siguro yan kasi lang tayo for balance leads. Ito siya. Yan. So hindi ko pa na-try, hindi ako sure kung tama yung mga wiring ko dito sa kanyang sa kanyang balance leads. Yung balance leads is dito siya sa ilalim ng epoxy board kanina. Hindi ko na na-videoan. Ito, may epoxy board din tayo dito sa baba. Yan din yung balance leads niya. Nakpan natin para hindi siya accidentally ma-touch or hindi siya accidentally ma-short. Ito rin. Tapos dito na tayo naglagay ng BMS. So yun siya ngayon. Yan. So far so good. Medyo hindi lang maganda tingnan. Ito mga ginagawa. Pero DIY ko na naman to. As long as safe lang. Ito, napakaliit ng clearance mo. Pero goods na naman yun. May
mm tayo dito na epoxy board. Yun. So ito lang yung nagpoprotekta sa kanilang dalawa. Yan siya. So mangyayari, talagyan din natin ito ng tape mamaya para hindi siya accidentally ma-short din. If ever may metal tayo na magamit. Yan siya. Then puputulan na lang natin to or magkakat na lang tayo ng epoxy board din para matakpan yung side na to, tapos dito, and then sa kabila para matakpan yung niya. So pero for the meantime, ganito na lang siya muna. Ay siguro ito hindi ko na muna to tatakpan for the meantime, or mas okay siguro natakpan lang. Ano ba? Kasi pag hindi ko tinakpan to, ang worry ko dito is baka mabasa ng tubig pag ginamit. Well, although ilalagay ko rin siya sa battery box later on. Pero yeah, mas safe siguro na lagyan ko na lang din ng dito. Malagyan ko na rin siya dito ng epoxy board dito sa taas para safe na lang. So yun siya ngayon. Tapos once na mabuild to, test na lang natin siguro bukas if goods yung performance nito. And so good luck. Yan siya. Tada. Tapos yan siya niya. Anyways, so tapos na natin kabit yung Anderson connector natin. So I think rated ata ito sa 120 amps. Ito siya. Yan, SP120. So rated for 120 amps to na Anderson connector. Yan siya. Then ito yung ito na yung connector natin. Yan, tapos ito siya. So ito medyo yung wire na to parang corroded na ata yung cable niya, pero wala na kasi akong cable dito I think nag-corrode siya kasi yung previous natin na battery is nag-short. So may mga blue na color doon sa cable niya, so signs of corrosion. Pero wala na din akong cable kasi na 6AWD na ganito, so ito na lang muna yung ginamit ko. And then yung problem is medyo I think cold solder yung ginawa natin, pero yan, so yun siya. Then ito, gumamit ako dito ng bolt at nut kasi nasira yung natin. Ito, nasira yung ating 100 watts ata to na soldering iron. So nasira siya kagabi lang, hindi na umiinit. I think sira na yung heating element niya, kaso hindi ko din mabuksan. I think kailangan ko talaga sirain yung casing nito para maipalitan yung heating element niya, kaya bumili na lang ako ng bago. So nag-order na lang ako. Ayun, so ginamit ko na lang dito is yung so cable siya, I mean bolt and nut siya yung ginamit ko dito. Tapos gumamit lang ako ng ito hydraulic na crimper. Yan siya yung ginamit ko, hydraulic crimper, para makrimp yung cable sa connector. So yung connector niya is yan, so ito yung ginamit ko na connector. SC25 ata yung size niya. Yan, SC25 pero 8 yung size instead of 6. Tapos gumamit lang ako ng bolt and nut para ikabit. So ito yung ginamit ko, kinrimp ko yung cable natin, yung ito. So kinrimp natin yung cable na to dito gamit yung YQK70 na crimping tool. Yan, tapos ito yung kinrimp natin, dalawa to. Tapos gumamit lang ako ng bolt and nut para i-secure sila. Yun ang ginawa ko.
So yan, titest na natin, charge natin siya para ma-activate yung BMS. Tapos check natin sa app if goods yung battery. Yan, so before tayo mag-activate, need natin muna ng app. So mayari, scan lang natin to. Yan, tapos visit natin. Okay, paano ba to? Yan, nag-open na ng website. Ayan, so install lang natin yung app. So install natin app, click to download. Ay, ba't hindi gumagana? Naghahang lang talaga. So we have Google Play, JKBMS. Pwede natin yan buksan dyan. Okay. So uninstall ko muna kasi old BMS yung naka-install ngayon dito. Uninstall. Yung old version kasi ng JKBMS is nag-aalaw pa siya mag-turn on or turn off ng discharge and charge function kahit na hindi ka mag-input ng password. Pero sa mga later versions ng JKBMS, nagre-require na ng verification password para ma-turn on or turn off mo yung discharge and charge function niya. So yan, install natin. Wait natin installation. Ay, sige. Wait na lang natin matapos. Mabilis lang yan siguro. Tapos na din. So JKBMS yung ating BMS ngayon. So meron siyang balancing na meron siyang balancing function. I think 0.6 amps yung maximum balance current niya. Yan. So ano ba yan? So allow. Location and Bluetooth dapat yung naka-on pag install kayo. So ito siya ngayon. Yan. So nakalist yung mga BMS natin. Bluetooth BMS natin. So meron tayong 4 ngayon na detect na JKBMS. So ngayon is i-charge natin siya. Check natin if mag-change yung list dito. So currently 4. Yan siya. Oh, ang problem pala dito is that ito yung connector natin. Yan siya. Tapos yung ito yung natin, cable. So need natin ng way na ma-connect itong dalawa. So need natin ng adapter. So need ko talaga siya i-charge o isaksak doon sa scooter natin kasi yung scooter natin meron siyang connector doon. Meron na akong ganito doon. So yan, doon na lang natin dalhin sa scooter natin. So ito ngayon meron tayong charge and discharge function dito. So in-off muna natin kasi ngayon yung battery natin ngayon is yan, si Shimarin, ito yung battery natin dito sa baba. Then ito, so yan is turn off na natin charge and discharge niya. Tapos ikakabit na natin to dito sa ito yung kanyang ito yung cable natin. Yung kakabit yan sa may sa e-bike. Kasi ito yung kakabit natin pang charge. Then nangyari is yung charger natin dito na lang natin isaksak. Yan. Yan so yan, naka-on na yung charger natin. Tapos plug na lang natin to dito. Yan dito. Yan. Yan. Nag-beep yung natin, BMS, pero weird yung beep. Ayan. So weird yung beep ng BMS natin. So yan, naka-on na siya, nagbi-blink yung LED niya. Pero weird yung niya, yung sound for some reason. Hindi ako sure kung sa mga bagong BMS lang ba to or what. I-check natin. Yan, may bago. So ano nga ulit kanina yun? Ito ata yung bago, 4121. Weird nung beep niya. Ayan, nice.
Yan. So, yun. Very nice. So far, goods naman yung wiring ng balance leads natin. Hindi naman tayo nagkamali. Kasi lahat may voltages dito. Yan. So, nag-charge siya ngayon. Teka. Naka-charge off pa siya ngayon. Saan galing yung charge kanina? Baka sa battery natin na isa kanina. Kasi hindi natin na-disconnect yung existing battery na to. So, not sure lang. Pero yun siya ngayon. So ngayon, naka-off yung charging niya. Need natin iset muna yung cell type LFP. Oh. Yung mga bagong bagong data na lumalabas dito. Kasi ito yung cell type, wala pa to before. So yan, meron tayong temperature, remaining capacity. Yung capacity nito, palitan natin to. So ito, dito, verify password. Default password nito is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then verify. Oh, bakit? Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, okay na. So, set natin sa LFP, yung battery. Tapos, change natin yung capacity niya. So, 26 amp hours yung battery natin. 26. Yan. Okay. 26 amp hours. Das ito, pwede nyo nang iset to. I mean, as is. Ay, wait lang. Ay, hala. Nangyari. Na-click ko yung back ata. So, ulit. So, ito siya, 4121. Yan. Tapos, check natin sa settings kanina. So, kung gusto mo pwede dito, settings, click nyo lang yan. Yan, para pumunta siya. Or pwede nyo ma-slide. Tapos, verify password ulit. Default password na is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then click verify. Then advanced settings. Change natin yung ito, meron tayong continued charge current. Oh, 40 amps. So, continued charge current natin, palitan natin to sa kasi sinet natin kanina sa nakaset kanina sa 40 amp hours yung battery. So, nakalagay dito is 40 amps yung charge current. So, 1C yung natin, charge current ng battery natin. So, mangyayari is magiging 26. Ay? 26. Wait. 26. Yan. So, 26 yung charge, 26 amps yung charge current natin. Maximum continued charge current. Tapos, yung continued discharge current natin, maximum 60 amps. So, as is lang yan. Then, I think yung peak current nito is 100 amps. Yan. So, I think yan lang ata. Marami na siyang settings dito like LCD buzzer, UART, CAN protocol. So, yan. Meron siyang other configurations dito na bago sa latest na app. Goods yung ganito. Tapos meron tayong control. Yan. So, we have charge, discharge, balance. Oh, naka-on na pala. Hindi ko sure kung anong emergency and temp sensor. And ito, temp sensor, pwede natin disable. Then, emergency, hindi ko sure kung alam paano to. Special charger, hindi ko rin alam to. Hindi ko pa na-try. Charging float modes. Marami na siyang settings dito na hindi ko alam. So, yan, hindi ko sure kung para saan ang mga ibang settings na to. Yan, pero importante is yan, 83 volts ngayon. Naka-on yung charge current natin. Naka-on naman siya. So, full charge siya ngayon. Yan. So, yan. Mukhang goods na yung battery natin. Naka-on na yung discharge niya.
try natin i-on si scooter is mag-okay. Ayun, very nice. Wait lang, try natin. Goods yung ano natin. Goods naman siya. Magana naman siya. So, pwede natin mamamonitor din natin yung current na consume niya. Try natin ulit. Throttle. Ay, bakit wala? Ayan, delay lang. Bluetooth kasi. Yan. Yun siya. So far, so good. Yan, nagbabalance lang. Yan. So, nangyari is, lagyan na lang natin siguro ng, takpan na lang natin to ng epoxy. Yung epoxy board, yung taas at baba niya. Tapos ito sa gilid. Lagyan din natin ng epoxy board. Yan. So, update lang pala dun sa ano natin, sa battery natin na ginawa. So, ito na siya ngayon. Ginamit na natin dito sa campsite. Dinala na natin dito sa Antique, dito sa San Remeo, sa Alingalan. So, ginagamit natin siya ngayon as power para dun sa Starlink natin and sa other work from home or work from campsite natin na mga devices and mga gadgets. And then, ginamit din natin siya, dumaan kasi tayo sa Igtubli, dun sa Igpaho. So, medyo matarik yung ano na yun, yung lugar doon. So, pero yun, kinaya niya naman. So ito, plus meron pa tayong battery dito sa baba. Then ito, meron din dito. So tatlong battery yung ginamit natin. Yan, may casing isa. Ito, may metal case na to. Ito, kasi nagawa ako ng bagong battery. Papalitan ko to. Kasi malaking space yung kinakain niya. Then ito na siya. Sa labas lang to. So far so good. Matagal siya malobat. So makunat yung battery natin na build. Observe na lang natin siguro in the near future kung ano yung magiging issue niya. So nag-order na rin ako ng battery case, yung metal. Same din dito, metal to na battery case. So nag-order na ako, binigay ko lang yung dimensions. So binigyan ko lang ng allowance na mga 0.5 centimeters para magkasya yung battery natin. Tapos yung sa height, mga around 1 centimeter na difference kasi mayroong screw yun yung gina screw para sa handle. So medyo mahaba yun. Kaya need natin maglagay ng clearance para hindi mabutas yung epoxy board natin at hindi mag-short sa battery. So yun lang, so far so good. Successful naman yung mga build natin na DIY. Yun lang. So yun lang.